Alright, so let's talk about me playing without a shoulder pad. No? Paano ko nga ba nagagawa yon or bakit ko siya ginagawa and what implications does this have when you start playing without one? Okay, so like ko sinasabi na the shoulder pad is not a set of training wheels. Hindi siya yung isang bagay na pwede mo tanggalin tapos okay na. Hindi siya for beginners. Yung iba kasi iniisip na siguro mas advanced siya kasi wala siyang shoulder pad. It's a support element sa paggamit ng violin. Although, pwede ka talaga mag-play without one because they've been playing hundreds of years bago na-invent yung shoulder pad. I think, if I'm not mistaken, around late 1900s or late 1800s bago pa siya na-develop, Yung chinrest is also a recent addition. Pero syempre, kung ano yung meron tayo ngayon, modern tools, modern support systems, mas makakatulong sa playing natin. Although, sabi ko nga, nakadepende yun sa inyo, sa comfort level. It's more of a comfort thing. Kasi yung iba, parang iniisip nila kapag naka-shoulder pad ako, mas mahina yung tunog. Yes, naman yun, valid reasons, or valid concerns. Pero, it's very negligible. Sobrang liit lang ng difference, But why do I play without one? Okay, unang-una, sa totoo lang, kaya rin ako hindi nagpe-play is because tinamad ako maglagay. Ever since I was a kid, laging may shoulder pad yung violin ko. Nagkataon lang na ayoko siyang ikabit kasi laging nahuhulog, lagi akong lalo lang ako nahihirapan. Kumbaga, it's becoming cumbersome, ika nga nila, kapag ginagamit ko siya. Kasi hassle, laging nahuhulog, or pag nilalagay ko, I actually feel more uncomfortable. Kasi pag naka-shoulder pad ako, parang nalulunod yung pakiramdam ko. So, sa body type ko, I'm not saying na lahat ng mataba or broad yung shoulders, kailangan walang shoulder pad, Depende sa comfort level niya. Pero sa akin talaga, kaya ako hindi gumagamit is because kaya kong hawakan ng halos shoulder level na yung violin ko without one. And I can still move my shoulders. Yun yung importante, Na nagagalaw pa rin natin lahat yan. Now, like kasi sabi, playing without a shoulder pad is not just taking off the shoulder pad. It's a different set of techniques, a different set of positions or contact points. Kasi hindi siya basta tatanggalin mo lang, okay na. Kasi merong freedom of movement. It becomes less stable yung violin natin. Kasi pag may shoulder pad ka, di ba? Madaling mag-vibrato kasi nakalock in na yan. Pag wala ka kasing shoulder pad, hindi ibig sabihin na iipitin mo lang siya forever na gano'n. You could actually play like this, di ba? Na mas madali ko siyang makontrol. So kapag magpe-play din ako ng low notes, mas madali ko siyang na-reach by just moving my head. Pag may high notes, di ba? So, yun yung comfort na nabibigay sa akin ng walang shoulder pad, So, I can play without one kasi nga, pasok siya sa body type ko. Ngayon, kung hindi talaga pasok, wag natin ipilit, Even students ko na talagang hindi kakayanin, Kasi it takes a different set of skills para mahawakan mo to ng hindi nalalaglag, Kasi kailangan maiipit mo siya. Tingnan nyo, naiipit ko siya, di ba? Pero nakakapagsalita pa rin ako. Ibig sabihin, walang extra tension going down para mag-close yung mouth and chin ko. Pero nasa chin rest pa rin yung aking chin. So, kailangan ganun yung maging setup nyo. So, kung hindi papasok na ganyan yung magiging hold nyo, kahit bumaba siya ng konti at nahihirapan kayo at napapatungo kayo, it's not for you. I'm not saying na hindi nyo siya matututunan, pero it might cause unwanted problems. Magkaroon ng mga pain sa mga joints, sa mga shoulders nyo, sa arms, elbows, or wherever. Kasi hindi mo siya nahahawakan ng tama. So, kapag mag-play kayo without a shoulder pad, make sure na hindi magbabago yung head. Ito talaga, ang titignan, Head and neck. And also your shoulders. Huwag nyo ding ipilit na iangat kasi magkakaroon ng iba't ibang klaseng tension. Magkakaroon kayo ng mas malaking problema kapag ginawa nyo yun. So, you can try it out,
Basta as long as you're not going to do that, no, hindi kayo tutungo, you won't tilt your head in some weird shape or form, as long as ma-keep nyo siya na straight, you can try it out. Now, kung hindi talaga kaya, no, walang masama sa paggamit ng shoulder pad. Meron din naman siyang may kanya-kanyang pros and cons yan. As I've said, pag wala kang shoulder pad, mas madali kang kumontrol ng violin, pwede mo dalhin kahit saan, no? Kasi walang hindrance ng shoulder pad na naka-anchor lang siya dito, hindi mo maigalaw. But it also comes with the risk of being out of tune, no? Kasi most of the time malalaglag yung violin, mag-a-adjust yung kamay. So kailangan mas careful ka sa left hand, no? So, yun nga, sabi ko nga, parang magkaibang instrument ang hawak mo kapag may nasanay ka ng naka-shoulder pad na super stable siya versus wala. No, yung freedom of movement comes with the cost, and of course, the stability also comes with its own cost and pros, no? Like for example, mas madali mag-vibrato kasi hindi aalog yung violin kasi stable siya dito. So, it's not a stylistic choice, no? Huwag niyong isipin na, ang cool kasi wala siyang shoulder pad, no? Pero naituturo naman yan kung paano siya gawin. Kasi nga merong konting iibahin sa technique mo, may konting babaguhin sa way of playing mo, kasi meron kang ma-unlock na panibagong part ng katawan pag wala kang shoulder pad kasi nga mas maluwag siya. But again, if you will suffer, no, yung comfort mo from playing with one, no, tapos magkakaroon ka ng mga aches and pains sa katawan, no. I know people na malaki din, no, bulky din sila, pero kailangan nila ng shoulder pad. So, nasa tao din, no, kahit na sabihin natin hindi naman, meron din mga tao na payat, no, na gumagamit na hindi gumagamit ng shoulder pad. So, wala talaga siya sa, hindi ko pwedeng sabihin na specific na sa ganitong klaseng build kailangan mo shoulder pad or hindi. But kung saan ka komportable, okay? But then again, you can still train it, no? Syempre may konting ngalay na mararamdaman pag nagsimula ka, pero once na na-control mo na yung body mo, you're able to relax and still continue to play without the shoulder pad. Okay lang 'yun, no? So, ikaw na 'yun magte-testing, no? Know if your body reacts or responds to it well. Kung kaya, go ahead. Pero pag nagkakaroon na ng mga pains and unwanted tension, balik nyo lang muna sa shoulder pad, no? Again, hindi nakakatanggal ng pogi points or style points kapag nagtanggal ka ng shoulder pad. It's a preference, it's comfort. Yun yung pinaka-importante. Huwag nating ipilit, 'di ba? Yung mga bagay kung hindi talaga pwede, no? Kung sobrang haba ng neck mo kung sobrang slanted ng shoulders mo. So, kailangan mo talaga ng extra support in order for you to play more relaxed and better. Kasi, kung magsasuffer ang techniques natin just to look better or to look cooler, no, wag na lang, no. Mas importante pa rin na tumatama tayo sa ginagawa natin at hindi tayo nahihirapan. So, sana nakatulong to. Good luck sa inyo. And I'll see you on the next one.